Welcome to my new episode entitled All About Sound System by ER Works. Paano malalaman ang wattage ng isang amplifier? Marami nang nagtatanong nito, kaya gagawa ako ng video kung paano malalaman yung wattage ng amplifier. So, i-explain ko sa inyo ang proseso sa pag-alam ng wattage ng amplifier at sasabihin ko rin kung paano tingnan ng mabilisan ang isang amplifier. So, wag maiinip, wag skip, samahan ako hanggang matapos ang video na ito para malaman mo kung paano ang pagkuha ng wattage ng isang amplifier. Hop, teka. Bago tayo magsimula, siguraduhin muna na nakasubscribe ka na at nakahit na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Paki-follow na din po ang aking FB page para kung sakaling may giveaway ako, kasali ka. Malay mo, ikaw pa makakuha. O diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Hito na naman tayo! De, joke lang. Welcome back po mga boss sa aking YouTube channel. So ngayon, i-discuss natin kung paano nga ba malalaman ang wattage ng isang amplifier. Kasi madami na nagtatanong sa akin kung ano nga ba ang mga factors na nakakaapekto sa wattage ng amplifier. At anong titingnan nila para malaman nila kung yung amplifier ay totoo ba talaga yung kanyang wattage. Kasi ang dami nang nagkakalat ngayon na mga fake wattage na amplifier. So, i-explain ko sa inyo isa-isa at kung ano-ano yung mga paraan para malaman nyo yung wattage ng amplifier. So, huwag mainip at huwag skip. Tsaka huwag mag-comment kung hindi matapos yung video na ito. Pagpasensyahan nyo na kung wala akong demo sa ngayon kasi nasa trabaho tayo, nasa barko tayo, walang amplifier ako na mapapakita dito. So, i-explain ko lang sa inyo. No need naman na ng mga demo-demo. Kung makikinig lang kayo mabuti, malalaman nyo talaga at may matututunan talaga kayo. So, tapusin talaga ang video na ito mga boss, no? So, ngayon, umpisahan na natin. Paano nga ba kinukuha ang wattage ng amplifier? So, mostly, ito ay ginagawa sa factory. Pero pwede mo itong gawin kung meron kang gamit. So, may mga technicians dyan, kaya nila yan tingnan yung wattage ng amplifier. Ang kailangan mo dyan, meron kang signal generator, meron kang oscilloscope, tapos meron kang dummy load, tapos meron kang clamp meter. Meron kang apat na yon, malalaman mo na yung wattage ng amplifier. So, paano nga ba kinukuha ang wattage ng amplifier? So, ang wattage po ng amplifier ay makukuha kung, for example, nag-input ka ng sine wave sa may amplifier gamit ang signal generator, at sisilipin mo sa oscilloscope hanggang sa clipping point nito. So, ang maximum voltage bago mag-clip ang amplifier, yun po yung kukunin mo. Tapos, meron kang clamp meter, ika-clamp mo ito doon sa may output mo, papuntang speaker, makukuha mo ang output na amperage. So, output current. So, para makuha ang wattage ng isang amplifier, kailangan mo ng output voltage i-times sa output current or yung ampere. So, for example, yung output voltage ng isang amplifier ay 70 volts RMS. Yun na yung output ng isang amplifier bago mag-clip. Tapos, yung reading ng iyong ammeter or clamp meter ay nasa 15 amperes. So, may dummy load ka na 8 ohms. Anong purpose ng dummy load? Ito po ay substitute sa speaker.
So yung sine wave kasi na sinisend sa galing function generator or signal generator ay constant po yan. So tuloy-tuloy po yan. Kung sa speaker mo ilalagay yan, masakit po yan sa tenga. So dummy load yung nilalagay nila or dummy resistor na 8 ohms. So substitute yan sa speaker kung ilang watts man yan. So yung kuha natin 70 volts plus times 15 amperes equals to 1,050 watts. So, ganun po kunin yung wattage ng amplifier. Yung malaking factor po yung voltage talaga at saka yung current. So, hindi naman lahat merong mga gamit na to. So, magbibigay ako ng tips kung paano nyo tingnan ito. So, estimate lang. So, yung base natin na tawag dito, yung base natin na pagbabasihan natin na amplifier ay yung mga 1,000 watts na amplifier. So, yun yung gagawin nating basihan. Paano malalaman kung yung amplifier mo or 1,000 watts ay 1,000 watts? Kasi kapag lahat ng wattage yung isosolve natin, aabutin tayo ng siyam-siyam. So, 1,000 watts lang muna. Paano malaman kung 1,000 watts ang isang amplifier na hindi gumagamit ng mga aparatong ito? Kasi wala naman, hindi naman lahat meron ito. Bibili ka lang nito para malaman lang yung wattage ng amplifier mo. So, medyo hindi siya recommendable. So, i-explain ko sa inyo. Unang-una pala, yung factors na nakaka-affect sa wattage ng amplifier. Ano nga ba ang factors? Kasi may nag-comment din doon kung yung volt AC daw ay tawag niyan, importante para sa wattage ng amplifier. Ang sagot po doon ay oo. Yung voltage na output ng transformer, yun po yung main na ating kailangan para para mapalabas yung power sa amplifier. For example, yun kanina 70 volt AC times 15. So nakuha natin 1,050. So, paano nga ba malalaman na 1,000 watts ang isang amplifier? Saan ko yun kinuha, yung 70? So, for example, mag-example tayo ng mga 1,000 watts. Krell CA16, nasa 110 ata or 114. Hindi lang ako sure, nakalimutan ko na. So, 110 times 0.60 equals, so yun, 110 times 0.60, kaya nakuha yung 66. So, ni-round off ko to 70. Saan nakagaling yung 0.60 or 60%? Kasi po, yung mga amplifier, depende sa class. Yung common ngayon is class H. Nasa 60 to 70% efficiency po yung mga class H na amplifier na nilalabas sa market. So, meaning, kung yung power supply ay 110 volts, so hindi po lahat niyan ay may bibigay sa output sa speaker. Kasi meron pong mga voltage, mga losses sa ating pag-convert ng voltage into sa power papuntang sa speaker. So, nasa 60 to 70% lang ang efficiency. Meaning, kung 110 volt AC ang power transformer, mga nasa 60 to 70 volt AC max lang ang maibibigay nitong output papuntang speaker. Kasi class H po yung amplifier. Pwera na lang yung class D. Exclude lang muna natin. Kasi sample natin ngayon, class H, yung mga common na mga amplifier na 1,000 watts. So, saan ko kinuha yung 15? Yung 15 amps naman, yun yung current na binabato din ng transformer. So, kung tumingin kayo sa isang amplifier, wag kayo magpapadala sa transistors, sa dami ng transistors. Unang-una na dapat yung tignan sa isang amplifier para malaman nyo kung ito ay kung ilan yung wattage nito is yung transformer. Inuulit ko, yung volt AC, isa din po yung factors para lumakas yung transformer. So, ano pa ang isang basihan?
yung laki ng transformer. Kahit gaano yan kataas yung volt AC or yung output voltage ng transformer, kung maliit naman ang amperahe nito, yung wattage output ng isang amplifier ay liliit din. For example, parehong 110 volt AC, so 70 yung maximum. So kanina 15 amperes, kaya nakakuha tayo ng 1050 watts. So kung babaan natin yung amperes, for example 70 times 10 amperes lang. Saglit. 70 times 10 amperes lang, makukuha tayo ng 700 watts lang. So ang laki ng difference, kasi kung mas maliit yung transformer mo, maliit din yung amperahe. So bibigyan ko kayo ng tip. Basihan natin to sa akin lang to, based on my experience sa pagtingin sa mga amplifier. Mag-base kayo doon sa mga lumang model, yung mga local brands na lumang model, at yung mga unang labas. Kasi yung mga bagong labas ngayon, sa dami ng kompetisyon, marketing strategy na nila na nagdadagdag sila ng wattage na nilalagay kaysa doon galing sa factory. So madali na lang kasi ngayon magdagdag bawas sa wattage. So wala namang nagre-regulate. So madami nang hindi totoo sa mga makikita nyo ngayon, kahit sa manual, sa service manual, or sa specification ng amplifier. So ang mare-recommend ko na basehan nyo, Krell CA16 sa 1000 watts, Lexus MA15, LiveFit 1000. Tatlong brand po na yan. Sigurado talaga ako na 1000 watts yan. More or less. May margin man na konti, pero almost 1000 watts yan sila. Kasi noon, kuwan talaga, yung true wattage talaga yung dinidisplay. So yung tatlong brands na yan, basihan nyo. Yung size ng transformer, 7 to 8 inches yung kanyang diameter. Pag bumaba pa sa 7 inches yung transformer, tapos sinasabi nila na 1000 watts yung amplifier, magduda ka na doon. So dapat makapal din yung wire na magnetic wire niya. Nasa number 14 ata, di lang ako sure. So yun yung basihan nyo, no? Huwag magpapadala sa transistor. Kasi yung transistor na nilalagay sa amplifier ay naka-design din yan para i-handle yung current at i-handle yung voltage na output ng transformer. Hindi naman po sila maglalagay ng, kunyari nakita mo 8 pairs lang. Ay, pangit to, mas maganda yung isa, 13 pairs, 15 pairs. Pero maliit yung supply. Kasi po, kahit 8 pairs lang yan, calculated na po yan na kaya niyang dalhin yung voltage na output ng inyong transformer ng inyong amplifier at saka yung current. Nakadesign na po yan. Kasi hindi po yan pwede na yung transistor ay underrated sa power at sa voltage na output ng transformer. Kasi pag underrated po yung transistor, hindi po tatagal yung amplifier, masisira, sasabog yung mga transistor na yan, mag-overheat. So hindi po basihan yung bilang ng transistor. May nakikita ko diyan ang daming transistor pero ang liit-liit ng transformer. So useless po yan. So pag mataas kasi yung wattage ng yung voltage ng transformer, yung transistor na ginagamit dyan ay ina-adjust, mataas din yung value. Kasi kapag hindi tama yung value ng transistor sa transformer, ay magkakaproblema po talaga yan. So unang-una nyo talagang tignan, transformer tsaka capacitor. Kasi yung capacitor, sumusunod din yan sa value ng transformer. So yung transformer talaga yung pinakaunang basihan. Kasi doon binabase yung mga pyesa na ilalagay sa voltahe at sa amperahe ng transformer. Huwag na huwag kayong tumingin sa haba, sa dami ng mga transistor. Wala po yan. Secondary na titingnan nyo lang yan. First thing first ay
transformer. So yun no, nagbigay na ako ng tips sa inyo kung paano nyo malalaman ng saglit lang, yung mabilisan. Kung bibili kayo, may makikita naman kayong mga pictures ng mga amplifier na bibili nyo. Mostly, pinupost din nila yung laman. So, tingnan nyo yung volt AC. Kung nasa 110 to 120 at ito ay class H, most probably yan ay nasa 1,000 watts talaga. At saka importante din yung sukat ng kanyang transformer core. More or less 7 inches, 7 to 8 inches pasok na yan. Kahit magka-differential lang ng konti, basta pasok sa 7. At yung magnetic wire nasa number 14 or mas makapal pa, nasa 1,000 watts po talaga yan. So, kuhan ko lang po yan para experience ko sa mga amplifier. I-share ko sa inyo para may basihan kayo sa pagtingin ng mga amplifier. So, yun lang po no. Sana nakatulong yung mga aking explanations. Medyo magulo, pagpasensyahan nyo na. So, sisikapin natin sa sunod na makapag-demo tayo actual kung paano ba kinukuha yan. So, ngayon, ito lang muna ang mahandog ko sa inyo kasi madami na ang nagtatanong sa akin. Pare-pareho lang yung tanong. Pangit man kung hindi ko sasagutin. So, ito na yung sagot sa mga tanong ninyo. So, yung demo to be follow up na lang. So, gagawin natin yan. Saan nyo yan? Gagawin natin yan. So, antay-antay na lang. At maraming salamat sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Kahit kung lang tayo ngayon, parang nagchichismisan lang tayo. At least may binibigay ako na idea sa inyo. At nasasagot ko yung mga tanong nyo. So maraming salamat po. At palagi kong sinasabi, pag may mali ako nasabi, feel free to correct me. Kasi hindi po tayo perfecto. Minsan may mali talaga tayong masabi. At may mas magaling pa sa atin. So willing tayo to learn some new knowledge from others. So happy ako niyan kung may sasuggest or mag-correct sa akin. So, yun lang po. Maraming salamat sa suporta, sa solid na suporta sa ating YouTube channel. Sa naway magtuloy-tuloy na at makapag-giveaway na tayo. So, konti na lang. Magte-10K na. So, abang-abang tayo dyan mga idol. So, yun lang. Maraming salamat sa muli. God bless us all.